Ngunit, mag-ingat, ang pagiging nananalo ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng walang mga pagsubok. Sa kabaligtaran, ito ay nangangahulugang pagharap sa mga pagpilit at hindi paglihis. At kailangan kitang tanungin, sa gitna ng mga pagpilit sa iyong buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa pakikipagkaibigan, pinili mo ba ang sumunod o manatiling tapat? Sumuko ka na ba dahil ginagawa naman ng lahat, o hinahanap mo ba na mamuhay sa di nagbabagong kalooban ng Diyos? Gusto kong magmungkahi ng isang bagay na praktikal sa iyo. Sa susunod na 30 araw, pumili ka ng isang bahagi ng iyong buhay na alam mong sumusunod ka sa pamantayan ng mundo. Isa lang. At magdesisyon ka, sa harap ng Diyos, na sa puntong iyon ay mamumuhay ka alinsunod sa normal na pamantayan ng Panginoon. Maaaring ito ay sa katapatan sa pananalapi, maaaring ito ay sa kadalisayan ng mga pag-isip, maaaring ito ay sa pagpapatawad. Ngunit maging tapat ka sa puntong iyon. Pagkatapos ng 30 araw, lumingon ka at tingnan ang pagbabago na ginagawa ng katapatan. Ang mga nananalo ay hindi mga espiritual na superhero. Sila ay simpleng mga taong hindi tumanggap na mamuhay sa ibaba ng kung ano ang tinawag ng Diyos na normal. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang maging pambihira upang maging nananalo. Kailangan mo lang manatiling matatag kapag ang lahat ay sumuko na. At iyon ang malaking tanong, handa ka ba na maging ganitong nananalo? Ang simbahan ay ipinakita sa banal na kasulatan bilang isang kandelero na ginto. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang ginto, sa buong Biblia, ay tumutukoy sa kaluwalhasyan ng Diyos, isang bagay na dalisay, hindi nabubulok, na hindi maaaring likhain ng pagsisikap ng tao. Ibig sabihin nito na ang tunay na simbahan ay hindi ipinanganak mula sa kalooban ng tao, hindi ito sinusuportahan ng mga tradisyon o programa, kundi ito ay nilikha ng mismong buhay ng Diyos. Ngunit, kapag tiningnan natin ang ating paligid, ano ang nakikita natin? Kahoy,